GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Patuloy na binabantayan ng pag-asa ang bagyong Inday at para sa iba pang detalye, kaugnay sa lagay ng panahon, narito po si GMA Weather Resident Meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani, magandang umaga po. Magandang umaga, Kara. Naging bagyo na nga yung low pressure area na namataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility kahapon at tinawag itong Tropical Depression Inday. Huli itong namataan ng pag-asa sa layong 610 kilometers sa may east-southeast ng Basco, Batanes at taglay nito ang lakas ng hangin aabot naman ng 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 19 kilometers per hour. Ito po bang bagyong Inday ay magla-landfall or tatama sa lupa at kung sakasakali, ano pong lugar ang maaapektuhan nito? Kara, base dito sa latest forecast track ng pag-asa ay hindi ito inaasahan na magla-landfall o tatama sa alinmang bahagi ng ating bansa. At kung hindi magbabago ang galaw nitong si Inday, ay lalabas na ito ng PAR madaling araw ng Biyernes. Gayunman, posible pang lumakas ang bagyong Inday habang nasa loob ng PAR. Ito yung sirkulasyon niya. At sa ngayon nga, itinuturing na itong isang tropical storm ng Japan Meteorological Agency. Wala pa itong direktang epekto sa lagay ng ating panahon pero hahatakin naman ito yung hanging habagat na siyang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Dito sa Luzon, magiging maulan sa southern section, lalong-lalo na dyan sa may Bicol region, sa may Mimaropa at sa may Calabarzon. At meron ding mga pagulan pagdating ng hapon dyan sa northern at central Luzon. At dito sa Metro Manila, mataas ang tsansa ng pagulan ngayong umaga hanggang mamayang gabi na yan. At magiging maulan din sa western section ng Visayas, particular dito sa may Panay Island. At dyan sa central eastern Visayas, posible rin yung mahihinang ulan at thunderstorm. At dyan naman sa Mindanao, makakaranas din ng mga mahihinang pag-ulan lamang at thunderstorm. Dahil sa habagat, nakataas ang gale warning ng pag-asa dyan sa may western seaboard ng Luzon at dyan sa may eastern seaboards of central, southern Luzon hanggang dyan sa may eastern seaboard ng Visayas. Posibleng umabot na hanggang mahigit 4 na metro ang taas ng alon doon. At bukod sa bagyong Inday, Kara, ibinabantayan din natin ng isa pang bagyo na nasa labas naman ng PAR. May international name itong Tropical Storm Halong ayon din sa Japan Meteorological Agency. Tandaan, magplano para sigurado. Manatiling nakatutok sa GMA Weather. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat po, Ginoong Nathaniel Cruz, GMA Weather Resident Meteorologist.